Kabanata 1181. Sa loob ng ilang sandali ay nanatiling tahimik ang dalawa. Sa tingin mo ba siya ay nasangkot sa isang aksidente o nabangga ang kanyang kaaway at napatay siya ng kanyang kaaway? Napakalaki ng pagkakaiba ni Severin at Ronnie. Hinding-hindi matatalo ni Severin si Ronnie. Nag-isip sandali si Meldrick at tumango. Oo, sa tingin ko ito ay lubos na posible. Pagkatapos ng napakaraming taon ng pagsasanay, tiyak na gagawa siya ng ilang mga kaaway sa kanyang sarili. Minsan, nakikipagtalo rin kami sa miyembro ng ibang sekta. Kumpiyansa na tumango si Draven. Tapos yon siguro ang nangyari. Sa daan upang hanapin si Severin, nabangga ni Ronnie ang isang kaaway at napatay siya ng kaaway. Kaya naman buhay pa si Severin at hindi na nakabalik si Ronnie. Si Severin ay isang maswerteng bastard. Sabi ni Meldrick, nakatakas na naman yung lalaki. Pero may breakthrough na ako at level 3 warrior emperor na ako ngayon. Magsasanay ako ng mas mahirap para maabot ko ang ika-4 na antas sa lalong madaling panahon. Si Severin ay napaka-talented ngunit hindi niya maikukumpara sa amin dahil maaari lamang siyang magsanay sa mundo. Ako ang henyo sa aming sekta, pagkatapos ng lahat. Kapag mas mataas ang aking natamo, ako mismo ang makakapatay sa kanya. Maganda rin yan. Ano, binabati kita sa tagumpay. Hinawakan ni Draven ang kanyang kamay at masayang binati si Meldrick. Haha, kailangan mong magsanay ng husto upang magkaroon ka ng isang pambihirang tagumpay sa lalong madaling panahon. Tinapik ni Meldrick ang balikat ni Draven at pinalakas ang loob niya. Gayunpaman, hindi niya alam na si Draven ay naging level 7 warrior king sa loob ng maikling panahon na sumali siya sa sekta. Salamat po, masamang gawin iyon. Tumango si Draven. Sige na, ayokong istorbohin ang training mo. Samantala, dumating sina Alain, Severin, at Sheila sa punong tanggapan ng Galas Hall. Miss Alain, ang mga miyembrong naka-duty ay nagkuyong ng kanilang mga kamay at bumati. Gaya nga ng sabi ni Alain, lahat sila ay babaeng miyembro. Tumango si Alain at sinabing, Mr. Severin, Miss Sheila, maligayang pagdating sa Galas Hall. Pagkatapos noon, naglakad siya sa unahan para akayin sina Severin at Sheila papasok. Kasabay nito, may babaeng tumutugtog ng piano sa garden. Naiwang hindi nakatali ang kanyang buhok. Nang umihip ang hangin, lumipad sa ere ang kanyang buhok na parang eksena lang mula sa isang pelikula. Siya ang aming hallmaster, si Nancy Zyke. Nakangiting pakilala ni Alain sa ginang kina Severin at Sheila. Wow, she's really very beautiful. Gulat na bulalas ni Sheila pagkatapos matingnan ng mabuti. Kumunot ang noo ni Alain, anong ibig mong sabihin? Alam mo bang napakaganda ng hallmaster ko bago mo pa siya makita? Napangiti si Sheila na nahihiya. Hehe, may nagsabi sa akin noon. Nagkataon namang natapos na ni Nancy ang pagtugtog ng kanyang kanta. Dalawang nasa katanghaliang gulang na babae na tumabi sa kanya ay pumalakpak ng kanilang mga kamay. Dakilang elder, pangalawang elder, kailangan ba talaga iyon? Napangiti si Nancy. Tumayo ang dakilang elder at sinabi, sa palagay ko ay bumuti na ang iyong kakayahan. Sobrang na-touch ako sa kanta mo at parang magpalakpakan na ang kami. Tama yan. Ito ay aming instinct. Dagdag pa ng pangalawang elder. Samantala, dinala ni Alain sina Severin at Sheila. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing, Hallmaster, Great Elder, Second Elder. Hiniling sa akin ng 2 taong ito na dalhin sila dito. Ang kanyang pangalan ay Severin Foylet at ang kanyang pangalan ay Sheila Ballard. Pagkatapos noon, tumingin siya kina Severin at Sheila at kinakabahang sinabi, gusto nilang sumali sa Galas Hall. Napatingin si Nancy kina Severin at Sheila. Tapos nagtatampo yung mukha niya. Alain, medyo ilang taon na rin simula nang italaga ka bilang guardian. Don't tell me hindi na mo alam na hindi tayo tumatanggap ng mga lalaking miyembro. Sabi ng dakilang elder, Alain, how dare you bring strangers here without informing us? Napangiti si Alain, may gusto akong ipaalam sa inyo. Pwede ba tayong tumabi? Nagpalitan ng tingin sina Nancy at ang mga matatanda. Nang tumango silang lahat ay naglakad na sila palayo kasama si Alain. Nang makarating sila sa isang lugar na alam nila, na hindi marinig ni Severin at Sheila, nagsimulang magsalita si Alain.
Siyempre, alam ko na hindi tayo tumatanggap ng kahit sinong lalaki na maging miyembro natin. Inilibot ni Nancy ang kanyang mga mata. Saka bakit mo siya dinala dito? Ngumiti si Elaine at inilabas ang storage ring. Binigyan nila ako ng offer na hindi ko matatanggihan. Sinabi ni Severin na makukuha ko ang lahat sa storage ring na ito kung dadalhin ko sila dito. Ang tanga mong babae, paano mo magagawa iyon? Nancy glared at Elaine fiercely, we can't break the rules. Sa sandaling iyon, ibinigay ni Elaine ang storage na singsing kay Nancy. Hall Master, bakit hindi mo tingnan ang loob? Mayroong ilang medyo mahusay na mga diskarte sa paggamit at mga libro ng diskarte sa loob. Paano ko tatanggihan ang mga iyon? Mapapabuti natin ang kakayahan ng lahat sa mga iyon. At hindi mo kailangang tanggapin ang mga ito kapag hiniling nilang sumali. Ginawa ko na ang hinihiling nila kaya ang mga bagay na ito ay sa atin na ngayon. Hindi ko talaga matatanggihan ang libreng tanghalian. Noong una, hindi kumbinsido si Nancy hanggang sa tumingin siya sa loob ng storage ring. Nagliwanag ang mga mata niya. Wow! Mayroong talagang isang pares ng mga diskarte sa paggamit at mga libro ng diskarte. At ang mga armas ay napakahusay masyado. Napakayaman ng lalaking ito. Tumingin din ang Great Elder at ganoon din ang reaksyon niya. Hindi masama. Ang mga espada ay alinman sa antas ng 8 o antas ng 9. Ngumiti ang pangalawang matanda. Hindi masama. Isa kang matalinong babae, tama ka. Tatanggihan lang namin sila kapag hiniling nilang sumama sa atin. Ngumiti ng mapait si Elaine. Oo, dapat natin silang tanggihan. Nabali lang ni Severin ang braso ni Hayden. Nabangga ko si Hayden nung nasa palengke ako. Patuloy niya akong inaasar at pinahiya ako at ang Gallas Hall. Sinubukan nila akong tulungan. Before I know it, nagsimula na silang mag-away. Ibig sabihin natalo si Hayden sa laban. Kumunat ang noo ni Nancy at humingi ng kumpirmasyon. Napangiti si Elaine. Hindi lang natalo si Hayden sa laban. Nabali ni Severin ang braso ni Hayden sa isang suntok. Sa tingin ko iyon ang dulo ng kanyang kanang braso. Tumango si Nancy. Kaya itong lalaki na attainment ay medyo mataas. Sa tingin ko siya ay hindi bababa sa isang antas ng 3 mandirigmang hari. Talaga bang gustong sumama sa atin ng lalaking ito? Malamang may iba pa siyang intensyon. Oo, kung talagang gusto niyang sumali sa isang gang, maaari siyang sumali sa mga first-tier upper class na pamilya o mas malaking gang. Hindi ko maintindihan kung bakit niya gustong sumama sa atin. Ang Gallas Hall ay isang maliit na puwersa lamang na walang kapangyarihan. Tumango rin ang dakilang elder. Hindi rin niya naintindihan dahil may mas magandang pagpipilian si Severin maliban sa Gallas Hall. Sabi ng pangalawang elder, ang ama ni Hayden ay isang elder ng Starlight Gang. Bagamat napakasarap sa pakiramdam na marinig na binugbog ni Severin si Hayden, pupunta ang ama ni Hayden na hahanapin si Severin upang bayaran ang braso ng kanyang anak. Kaya tiyak na hindi natin siya dapat tanggapin maging lalaki man siya o babae. Kung hindi, masasangkot tayo sa usapin kapag nalaman ng Starlight Gang na miyembro siya ng Gallas Hall. Tumango si Nancy. Halika na, dahil nakagawa na tayo ng desisyon, pumunta tayo doon ngayon. Elaine mocked, baka nandito siya dahil alam niyang napakagandang babae ang Hallmaster ng Gallas Halls. Kung hindi, hindi ako makakahanap ng iba pang mga paliwanag para ipaliwanag kung bakit mas gugustuhin niyang gumamit ng napakaraming mapagkukunan ng pagsasanay bilang kapalit na sumali sa bulwagan. Huwag mong gawing biro yan. Pinandilatan ni Nancy si Elaine, at nakaramdam ng inis. Pagkatapos noon ay bumalik na sila sa kinaroroonan nina Severin at Sheila. Umupo si Nancy at sinabing, I heard you two want to join Gallas Hall, pero babae lang ang tinatanggap namin. It's the rule so I think I have to say no to you two. Bago ito, inaasahan na ni Severin ang sagot. He smiled faintly, Miss Nancy, please don't reject us immediately. Hindi ko kailangang maging isang normal na miyembro. I can be a Grand Elder and I think that's acceptable because of the level of my attainment. Grand Elder, hindi nakaimik si Nancy. Gaano kabaliw ang lalaking ito? Kung siya ang naging Grand Elder, magkakaroon siya ng mas mataas na awtoridad kaysa sa iba pang matatanda.
Talaga, sila ay nasa parehong antas ng utos at ang Gallas Hall ay hindi pa nagtalaga ng sinuman na maging isang Grand Elder. Hindi nagustuhan ng Great Elder ang mungkahi. Bata, bawal sumali ang lalaki sa Gallas Hall. Kahit na mataas ang iyong kakayahan, wala kaming lugar na matutuluyan mo. So, I am so sorry that I have to ask you to leave ngayon. Nag-comment din si Nancy, sabi sa amin ni Elaine na bali mo ang braso ni Hayden. Ibig sabihin kaaway ka ng Starlight Gang. Tiyak na hindi kami mangangahas na payagan kang sumama sa amin. Ang Starlight Gang ay mas malakas kaysa sa amin. Ang leader ng gang nila ay isang level 6 warrior king. Wala talaga kaming lakas ng loob na tanggapin ka. Mula sa simula, layunin ni Severin na tulungan ang Gallas Hall na malutas ang lahat ng kanilang mga problema. Nakangiting tanong niya, may away ba sa pagitan ng Gallas Hall at Starlight Gang? Ngumiti ng mapait si Nancy. Hindi kami kailanman manggahas na saktan sila. But they kept on provoking us so there a conflict between us and them. Kamakailan lamang, sila ay nasa aming mga buntot at pinilit kaming mag-drop out sa ilang mga proyekto. Hindi nakatiis ang isang miyembro at pinatay ang isa nilang miyembro. In the end, we had to settle it by giving them a restaurant. Nagulat si Severin. Bakit may feeling siya na fan ng blackmail ang Starlight Gang? Hindi sila tumutok sa pamamahala ng kanilang sariling mga negosyo. Sa halip, patuloy silang nagdudulot ng gulo sa ibang mga gang at pinilit ang mga gang na bayaran sila. Tumingin si Severin kay Nancy at sinabing, Miss Nancy, pwede ba tayong tumabi? May gusto akong kausapin ka. Baka pumayag ka na sumama kami pagkatapos mong marinig ang sasabihin ko. Haha, sa panaginip mo. Sa tingin mo ba makukumbinsi mo si Nancy? Imposible. Tumawa ang pangalawang elder. Sinabi ng dakilang elder, siya ay nananaginip. Ang Gallas Hall ay isang pambabae lamang na bulwagan mula noong ito ay itinatag at ito ay pinananatili sa ganitong paraan para sa mga edad. Hindi ko babaguhin ang panuntunan dahil sa iyo. Tumingin si Nancy kay Severin at ngumiti. Severin, narinig mo ang sinabi ng matatanda. Sa tingin mo kailangan pa ba nating pag-usapan yan? Ngumiti si Severin. Sa tingin ko ang gazebo doon ay ang perpektong lugar para makipag-usap. Ano sa tingin mo? Nagulat si Nancy nang hindi sumuko si Severin. Hindi niya akalaing may kapangyarihan si Severin na kumbansihin siya kaya tumango siya at narinig niya ito. Pareho silang tumungo sa gazebo na sinabi ni Severin. Iniisip ko kung ano ang sinusubukan niyang hilahin. Sa tingin ba niya ay talagang makakausap niya si Nancy para baguhin ang panuntunan para sa kanya? Ngumisi at humalukip-kap ang dakilang elder nang lumayo sina Severin at Nancy. Sabi ni Sheila, maari mong pagdudahan ang lahat ng gusto mo. Hintayin mo na lang. I am sure alam niya ang ginagawa niya. Samantala, nasa gazebo sina Severin at Nancy at kapwa nakahanap ng mauupuan. Alam kong napakataas ng iyong narating. Ngunit narinig mo kung ano ang sinabi ng dakilang elder ngayon. Ang tuntunin ay ang tuntunin. Sana maintindihan mo. Nagpatuloy si Nancy, at seryoso akong pinaghihinalaan na mayroon kang lihim na motibo dahil marami kang mas mahusay na pagpipilian kaysa sa Gallas Hall. O mangyaring maliwanagan mo ako sa pamamagitan ng pagsasabi sa akin kung bakit mas pipiliin mo ang isang third-tier na gang na tulad namin. Ngumiti si Severin. Hindi ko gustong sumali sa iba pang mas malakas at mas malalaking gang dahil gusto kong makita ang proseso ng pagtulong sa mas mahihinang gang na lumago. At kung sasali ako sa kanila, hindi nila ako maalok ng mas mataas na posisyon. Hindi alam ni Nancy kung ano ang isasagot. Masasabi niyang nagsisinungaling si Severin. Nakangiting sabi niya, oh, really? Salamat sa iyong interes. I really happy na gusto mong sumali sa amin. Ngunit hindi ko mababago ang panuntunan. Ngumiti si Severin. Batay sa panuntunan, nakasaad lamang na ang bulwagan ay maaari lamang tumanggap ng mga babaeng miyembro. Hindi kasama ang mga matatanda at elder, di ba? Kabanata 1185. Tama ka. Matapos mag-isip, napagtanto ni Nancy na hindi yun sinabi ng matanda nang gumawa ng bulwagan ang matanda. Ngumiti si Severin at ibinalik ang palad para maglabas ng 2 bote ng porselana. Sa katunayan, ang iyong natamo ay mas mababa kaysa sa pinuno ng gang ng Starlight Gang.
Ngunit sa palagay ko ay matagal ka nang nananatili sa antas na ito. Kung hihirangin mo ako bilang iyong Grand Elder, kakayanin kong mag-isa ang Starlight Gang. At ibibigay ko ang 2 bote na ito sa iyo. Kumunat ang noo ni Nancy at napakagatlabi. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, kumuha siya ng bote sa mesa at binuksan ito. Agad siyang napabuntong hininga. Ang bote ay puno ng ilang second-grade low-rank alchemical pills. Second-grade low-rank alchemical pills. Tumango si Severin at tinanong siya na tingnan ang pangalawang bote. Napalunok si Nancy at binuksan ang pangalawang bote. Bumilis ang tibok ng puso niya at nakabuka ang bibig niya. Oh, aking Diyos! Higit sa 10 second-grade medium-rank na alchemical pills. Bakit mayroon kang napakaraming alchemical na tableta? Totoo ba ito? Nananaginip ba ako? Pagkatapos noon, kinagat niya ang kanyang dila para siguraduhin hindi siya nananaginip. Haha, Miss Nancy, ang lahat ng ito ay sa iyo kung papayag kang gawin akong Grand Elder. Ngunit gusto ko lamang magkaroon ng awtoridad sa mga matatanda at makikinig pa rin ako sa iyo. Napangiti si Severin. Oh, isa akong alchemist, kaya napaka-normal para sa akin na magkaroon ng napakaraming alchemical na tableta. Ikaw, isa kang alchemist. Muli, nakaramdam ng pagkagulat si Nancy. Ang lahat ay naglaway na magkaroon ng isang alchemist na sumali sa gang at sila ay tatrituhan ang isang alchemist na may malaking paggalang. Kung gayon ang lalaking ito dito ay talagang kailangan na kumbinsihin siya na payagan siyang sumali. Tumagal ng 3 minuto si Nancy para lumamig. Kumunat ang noo niya. Bakit ba gusto nitong sumama sa amin? Theoretically speaking, hindi man lang kami isa sa alang-alang ng mga tulad niya, naisip niya. Ang kanyang pag-iisip ay nagsimulang tumakbo ng ligaw. Gusto niya bang sumama sa amin dahil gusto niyang maghanap ng mapapangasawa? Napakaganda ng mga miyembro namin. O tinutumbok niya ba ako? Ako ang pinakamaganda sa hall, pagkatapos ng lahat. Sa isiping iyon, palihim na tumingin muli si Nancy kay Severin. Kailangan niyang aminin na si Severin ay talagang napakagwapo at kaakit-akit na lalaki. The way he smiled could easily attract a girl's heart and he seemed to have everything under his control. Paano ito? Isipin mo na lang. Gamit ang mga alchemical na tabletang iyon, matutulungan kanila at ang mga elder na gumawa ng mga pambihirang tagumpay at pagbutihin ang kapangyarihan ng lahat. Ang mga miyembrong tulad ni Elaine ay maaaring maging mga haring mandirigma, naniniwala ako. Alam mo ang malaking agwat sa pagitan ng isang warrior king at isang level 9 profound master. Tumingin si Severin kay Nancy at tinulungan itong pag-aralan ang buong sitwasyon. Kaagad pagkatapos noon, kinuha ni Nancy ang 2 bote at iniingatan ang mga ito. Ngumiti siya, tumayo, at gustong makipagkamay kay Severin. Maligayang pagdating sa Gales Hall. Ikaw na ngayon ang aming Grand Elder. Kung may kailangan ka, mangyaring ipaalam sa akin. Sana ay magtulungan tayo sa pagpapalawak at pagpapalago ng Gales Hall. Tumayo din si Severin para makipagkamay kay Nancy. Hindi pwede, mga matatanda. Tumingin kayo doon. Nag-shake hands sila. Ibig bang sabihin ay nakumbinsi niya ang Hallmaster. All the while, binabantayan sila ni Elaine. Mabilis niyang sinabi sa mga matatanda nang makita niyang nakipagkamay sina Severin at Nancy. Tumingin ang mga matatanda at nakaramdam sila ng hindi makapagsalita. Alam nilang hindi basta-basta makikipagkamay ang kanilang Hallmaster sa mga lalaki. Sinabi ng dakilang elder, imposible. It's just a handshake and that doesn't mean pumayag na si Nancy. Isa lang siyang tao na may mataas na kakayahan. Hinding-hindi papayag ang Hallmaster lalo na kapag hiniling niyang maging Grand Elder. Sa pagkakataong iyon, hindi mapakali si Sheila na makipagtalo sa kanila. Nang makita niyang nagkamay sina Severin at Nancy, alam niyang naayos na ito ni Severin. Maya-maya, bumalik sina Severin at Nancy sa kinaroroonan ng iba. Tumingin si Nancy kay Elaine at sa mga matatanda at ipinaalam sa kanila. Mga kababaihan, si Severin ay ang ating Grand Elder at siya ay mananatili sa atin. Dahil asawa niya si Sheila, kaya niyang tumira kahit hindi siya miyembro. Pero Hallmaster, lalaki siya. I don't think it's appropriate for him to stay with us. Dahil doon ay nawala ng imik ang First Elder.
Bago kausapin ni Nancy si Severin, naging matatag siya na hindi niya hihirangin at tatanggapin si Severin bilang Grand Elder. Ano ang sinabi ni Severin para magbago ang isip niya? Paliwanag ni Nancy, nakasaad lamang sa panuntunang itinakda ng founder na ang mga babaeng miyembro lamang ang maaari nating tanggapin. Ngunit ang tuntunin ay hindi nakasaad na hindi tayo maaaring magtalaga ng isang lalaki bilang ating Grand Elder. Nagpasya na ako. Hoy, dapat batiin ninyong tatlo ang bago nating elder ngayon. Binabati kita, Grand Elder. Sa kabila ng pakiramdam na hindi makapagsalita, si Elaine at ang mga matatanda ay walang pagpipilian at itinaas ang kanilang mga kamay upang batiin si Severin. Haha, salamat po. Nasa iisang team na tayo ngayon. Kung kailangan nyo ng anumang tulong, huwag mag-atubiling puntahan ako, tumawa si Severin. Ngumiti si Nancy, Grand Elder. Sumama ka sa akin. Ako ay mag-aayos ng isang lugar para sa iyo at sa iyong asawa upang manatili. Ipapakilala kita sa lahat bukas ng umaga. Okay, tumango si Severin. Kasama si Sheila, naglakad sila kasama si Nancy patungo sa isang villa. Pag-alis nila, gulat na gulat at nataranta pa rin ang natitirang tatlong tao. Kakaiba yon. Itinalaga siya ni Nancy bilang Grand Elder at inilibot niya siya at nag-aayos ng lugar para personal silang ayusin ang kanilang tutuluyan. Sumimangot ang pangalawang Elder at mukhang nalilito. Hindi ba dapat niyang hilingin sa atin o sa ibang tao na gawin iyon? Kailangan ba niyang gawin ito ng mag-isa? Tumango ang dakilang matanda. Oo, may hindi tama. Sabi ni Elaine, sa tingin mo ba nahuhulog na sa kanya ang Hallmaster? Sa tingin ko habang tinitignan ko siya, mas guwapo siya. Inilibot ng dakilang elder ang kanyang mga mata. Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Sa tingin mo ba ganoong klaseng tao si Nancy? Alam mo ba kung ilang lalaki ang gustong pakasalan siya? Siya ay hindi kailanman nahulog sa isang lalaki ng ganoon kadali. Lalo na yung ngayon lang niya nakilala. Besides, hindi lahat ng bagay ang pagiging guwapo. Tanungin natin siya kung kailan siya bumalik mamaya, sabi ng pangalawang elder. Maya-maya lang bumalik na si Nancy. Nancy, ano ba? Hindi mo ba sinabi sa amin na hindi ka sasang-ayon? Bakit ang bilis mong magbago ng isip? Mabilis na tanong ng Great Elder nang makita niyang pabalik na si Nancy. Hindi rin makapaghintay si Elaine, tama yan. Anong nangyayari? Bakit ka pumayag na gawin siyang Grand Elder? Ngumiti ng mapait si Nancy. Habang pinipitik niya ang kanyang palad, naglabas siya ng 2 bote ng porselana. Binigyan niya ako ng isang alok na hindi ko kayang tanggihan. Sa tulong ng 2 bote na ito, maaari kong dagdagan ang kapangyarihan ng bulwagan sa isang mataas na taas. Ano ang mga iyon? Tingnan ko. Kinuha ng Great Elder ang mga bote at tumingin sa loob. Sinundan ito ng isang malaking paghinga. Oh, aking Diyos! Totoo ba ito? Ang mga ito ay puno ng pangalawang gradong alchemical na tableta. Oh, aking Diyos! Tulala ba siya? Bakit niya tayo binigyan? Hindi ba mas mabuti kung itago niya ito para sa kanyang sarili? Seryoso ka ba? Tingnan ko. Tingnan ko. Mabilis na kinuha ni Elaine ang bote mula sa Great Elder. At lahat sila ay elite quality. Nung nakita niya, nagulat din siya. Oh, my God! Ito ay tunay. Napangiti si Nancy. Oo, ito ay tunay. Alam niyo ba ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na siya ay isang pangalawang gradong mataas na ranggo na alchemist. Kung hindi, napakahirap gumawa ng elite quality na second-grade alchemical pills sa malalaking halaga. Ano, niloloko mo ba ako? Sinasabi mo bang si Severin ang gumawa ng mga ito? Alchemist siya, isang high-rank alchemist sa ikalawang baitang. Ang dakilang matanda ay bumuka ang bibig nito ng napakalawak na maaaring magkasya ang 2 itlog sa loob. Sabi ng second elder, may kilala akong isang lalaki na naging high-rank alchemist na pangalawang grado din sa lungsod. Siya lang siguro at nagtatrabaho siya sa 9 Draco Province Mansion. Sino si Severin? Napakalakas niya. Ngumiti si Nancy at nagtanong, sa tingin niyo ba matatanggihan ko siya kapag nalaman kong alchemist siya at itong mga alchemical pills na inaalok niya sa akin? Tanga ako kung tatanggihan ko siya. Tumango ang dakilang elder na may pagsang-ayon. Oo, karapatan mong gawin siyang Grand Elder. Gamit ang mga alchemical na tabletang ito,
maaari kang maging level 5 Warrior King sa lalong madaling panahon. O kahit isang level 6 Warrior King. Kung gayon hindi na natin kailangang matakot sa Starlight Gang. Tumango si Nancy, let's don't think about me become a level 6 Warrior King. Kahit na maging level 5 Warrior King ako at kung tumaas din ang inyong mga attainment, wala tayong dapat ikatakot sa kanila. At least, matatakot silang makipag-away sa atin. Dahil hindi magiging ganoon kadali ang laban at haharap sila sa malaking pagkatalo. Kapag nangyari iyon, maaaring kunin ng ibang mga gang ang pagkakataon na salakayin sila. Kaya kailangan lang nating pataasin ang lahat ng tao natin sa maikling panahon. At pagkatapos ay hindi na maglalakas loob ang Starlight Gang na guluhin tayo ayon sa gusto nila. Tumango si Elaine, tama ka. Makakakuha ba ako ng alchemical pill para matulungan akong maging level 1 Warrior King? Nancy chuckled, syempre. Ang sinumang level 8 o level 9 Profound Master ay bibigyan ng second grade low rank na alchemical pill upang tumulong na magpatuloy sa susunod na yugto. Ngunit kung ilan ang pambihirang tagumpay ay depende sa kung anong uri ng yugto ang iyong antas. Masayang pinalakpak ng Great Elder ang kanyang kamay. Pagkatapos ay magkakaroon ng higit pang mga mandirigmang hari. Ibig sabihin, tataas ng malaki ang ating combat power. Ang pangalawang Elder ay lubhang kapana-panabik din. Oh, Diyos! Napagpasyahan na ba ng Diyos na tulungan ang Gales Hall? May pagkakataon ba tayong maging mas malakas? Ganon din ang naramdaman ni Nancy. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Ang pinakamahalagang kadahilanan ay si Severin ay isang alchemist. Kailangan lang natin siyang bigyan ng mga espiritual na halamang gamot at maaari niyang gawing alchemical pills ang mga ito. Ipinapalagay ko na ang Gales Hall ay ganap na nasa bagong taas makalipas ang 2 taon. Haha, hanggat handa ang Grand Elder na gumawa ng mga alchemical na tabletang iyon para sa atin, ang ating kinabukasan ay maliwanag bilang bituin. Si Elaine naman ay mukhang excited na excited. Ang lahat ng mga ito ay patuloy na nasiyahan sa mabuting balita sa ilang sandali bago tuluyang huminahon. Biglang sumimangot ang Great Elder. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit mas pinili niyang sumama sa atin. Tumingin siya kay Nancy at nagtanong, hahabulin ka ba ng batang iyon? Alam mo ang ganda mo. Tingnan mo si Sheila. Ang ganda niya. Sa tingin mo ba tina-target niya na maging asawa niya ang lahat ng magagandang babae? Sa sandaling iyon, nakaramdam ng hiya si Nancy. Ganun pa man, seryoso ang mukha niya. Dakilang elder, siya ang ating Grand Elder ngayon. Kaya mas mabuting itigil mo na ang pagtawag sa kanya ng ganoong bata at hindi magandang mag-isip ng mga bagay na hindi mo alam. Sinabi niya sa akin na natutuwa siya sa proseso ng pagtulong sa isang mas mahinang gang na maging isang malakas na gang. At mas marami daw siyang masasabi sa isang maliit na gang gaya natin. Tumawa ang pangalawang elder. I think nagsisinungaling lang siya sa'yo. Sigurado ako na ikaw ang pinupuntirya niya. O alam niyang maraming magagandang babae sa bulwagan natin. Napangiti si Nancy. Anuman ang kanyang lihim na motibo, hindi natin siya maaaring tanggihan dahil sa mga alchemical na tabletang ito. At ang mahalaga, isa siyang alchemist. Ipunan ang iba pang matatanda at tagapag-alaga. Sabihin sa kanila na tumawag ako para sa isang pulong. Ipapamahagi din ang mga alchemical na tableta mamaya. Sana makalusot tayong lahat sa loob ng 2 araw na ito. Ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin ngayon ay maging estranghero. Noon pa man ay layunin ni Elaine na maging isang mandirigmang hari. Gayunpaman, ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Siya ay umaasa sa himala na mangyayari ngunit hindi niya inaasahan na ang himala ay mangyayari kaagad. Tama yan. Who cares what he is after? Mag-focus na lang tayo sa pagtaas ng ating attainment para hindi na tayo madaling mabuli. Tumango si Elaine. Nagpatuloy si Nancy, let's go and distribute the alchemical pills later. Sige at mag-book ng restaurant ngayong gabi para maipagdiwang natin ang kamangha-manghang sandali na ito. Maaari nating ipakilala sina Severin at Sheila sa iba pang mga matatanda at tagapag-alaga. Ang tagal na natin na hindi kumain sa labas sa isang restaurant o magdiwang ng kahit ano. Dinilaan ni Elaine ang kanyang labi. Hall Master, naglalaway na ako. Matagal na akong hindi nakakain ng masarap. To eat good.
Kaagad pagkatapos noon, nilibot ni Nancy ang kanyang mga mata. Pinapamuka mo na masama ang pakikitungo ko sa iyo. Dahil ang iyong pagkain ay napakasama, ikaw ang namamahala sa paggawa ng reserbasyon. Tandaang mag-book ng magandang restaurant na may pribadong kwarto. Tumango ang dakilang elder, oo. Kailangan nating ipagdiwang ang pagkakaroon ng bagong Grand Elder na sumali sa atin. Siya ay talagang isang malakas na tulong sa ating bulwagan at siya ay isang alchemist. Upang maipakita sa kanya kung gaano tayo kagalang-galang at kung gaano tayo kagalang-galang sa pagkakaroon niya, kailangan nating magdiwang. Dapat maging perpekto ang lahat para ipakita ang ating sinseridad. Ngumiti si Elaine, no problem. Ipinapalagay ko na hindi ko kailangang mag-abala tungkol sa isang budget. Pagkatapos noon, may naisip siya at sinabing, Hallmaster. Ako ang nagpakita sa Grand Elder ng daan dito. Dapat mong tandaan iyon at gantimpalaan ako. Tumawa si Nancy at kumuha ng second-grade low-rank alchemical pill para ibigay sa kanya. Walang problema, bibigyan kita ng isa ngayon at isa pa sa panahon ng pagpupulong para magkaroon ka ng dalawa, masaya ka na ba ngayon? Talaga, ito ay mahusay. I really so happy. Tuwang-tuwa si Elaine kaya tuwang-tuwa siya. Pagkatapos ay ipaalam ko sa iba ang tungkol sa pagpupulong. Pagkatapos ng pagpupulong, magpapareserve ako. Itinago niya ang alchemical pill sa isang ligtas na lugar bago tumakbo at masayang tumalon palayo. She's always so energetic. Nagpalitan ng tingin ang dalawang matanda sa isa't isa at tumawa. Sabi ni Nancy, she did a good job today. Sa wakas, oras na para bumangon ang Gallas Hall. Samantala, si Severin at Sheila ay pumili ng kanilang mga silid. Tumingin si Severin kay Sheila at sinabing, Sheila, bakit kailangan mong manatili sa ibang kwarto? Asawa kita, matulog na tayo ng magkasama. Gustong-gusto ni Sheila na sabihin kay Severin na natatakot siyang matulog sa kanya dahil sa pagiging aktibo nito sa kama. At muli, alam niyang hindi niya dapat sabihin yon. Hindi mo ba kailangan ng espasyo para gumawa ng mga alchemical na tableta? Ayokong istorbohin at istorbohin ka kapag ginagawa mo yun. Tumango si Severin, you're so thoughtful. Siyempre, haha, Sheila chuckled, paano mo napaniwala si Nancy? Ngumiti si Severin, binigyan ko siya ng 2 bote ng alchemical pills. Napakarami, nagulat si Sheila, ngunit ibibigay mo ito sa kanila kapag sinabi mo sa kanila kung sino ka talaga. Kaya ito ay isang bagay lamang ng pagkakaiba sa oras. Isang magandang bagay kung bibigyan mo sila ng mga alchemical na tableta ngayon. Maaari nilang dagdagan ang kanilang natamo ngayon. Ngumiti si Severin, oo. Ano ang iyong palagay sa Gallas Hall? Sandaling nag-isip si Sheila bago sumagot. I think very united lahat ng tao sa Gallas Hall since mga babae lang ang recruit nila. Ibang-iba ito sa Taurus Hall. Walang drama dito. At muli, ito ay opinyon ko lamang. Hindi ko alam kung totoo ito o hindi. Mas mabuting obserbahan mo ito sa iyong sarili. Napangiti si Severin, that's exactly how I see it on. Gaya nga ng sabi mo, very united sila and I don't think there are any moles. Ang Great Elder at Second Elder ay level 3 Warrior King lang at mas mahina kaysa kay Nancy. Kaya hindi nila iisipin na tanggalin si Nancy para maging Hallmaster. Ang tanging kalaban nila ay ang Starlight Gang sa tingin ko. Bigla namang tinakpan ni Sheila ang bibig at humajek hik. Nag-iwan ka ng isang mahalagang bagay, ang Gallas Hall ay hindi kasing hirap ng Taurus Hall. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1190. Ang biro ay napahagalpak ng tawa si Severin. Haha, ito ay totoo. Kailangan lang nila ng mas maraming mapagkukunan ng pagsasanay tulad ng mga diskarte sa pagkamit at mga espiritual na halamang gamot. Ngunit sa palagay ko ay maganda ang kanilang kalagayan sa pananalapi. Sa pagpupulong, ipinaalam ni Nancy sa iba ang tungkol sa pagtatalaga kay Severin bilang Grand Elder at ipinamahagi din ang mga alchemical na tableta. Halos maluha ang mga matatanda at tagapag-alaga nang matanggap nila ang mga alchemical na tableta. Nang sabihin sa kanila na alchemist si Severin, lalo silang natuwa. Nang magdilim na ang langit, hinanap ni Elaine sina Severin at Sheila.
Nakita niya silang nag-uusap sa garden. Mr. Severin, Miss Sheila, hiniling sa akin ng hallmaster na imbitahan kayong dalawa sa hapunan. Nagpa-reserve na kami sa restaurant, nakangiting sabi ni Elaine sa kanila. Tumawa si Severin, kakain ba sa isang restaurant ngayong gabi? Hindi mo dapat gawin iyon. Ngumiti si Elaine pabalik. Sinabi ng hallmaster na kailangan naming ipagdiwang ang pagsali mo sa hall. Ito ay isang masayang kaganapan at magagamit namin ang pagkakataong ito upang ipakilala ka sa iba pang mga matatanda at tagapag-alaga. Hehe, hindi masama. Masarap siguro ang pagkain ngayong gabi. Dinilaan ni Sheila ang kanyang labi at sinabing, "Let's go, Miss Pretty Elaine." Nakaramdam ng hiya si Elaine. "Nakakatawa ka, hindi ako maganda. Hindi man lang kasing ganda mo." Sabi ni Sheila, "Napaka-humble mo. I really think na maganda ka rin." "Oo, ang ganda niyong dalawa. Walang sinuman sa inyo ang kailangang maging mapagpakumbaba." Ngumiti si Severin. Nang nasa entrance na sila, naghihintay na si Nancy at ang iba pa. Lahat, siya ang ating bagong hinirang na Grand Elder, si Severin Follett. Ang babaeng nakatayo sa tabi niya ay ang kanyang asawa, si Sheila Ballard. Ginawa ng dakilang elder ang karangalan na ipakilala sina Severin at Sheila sa iba. "Ikinagagalak kitang makilala, Mr. Severin at Miss Sheila." Sabay-sabay na bati ng iba pang mga tao. Pagkatapos noon ay isa-isang ipinakilala ni Nancy ang mga matatanda at tagapag-alaga kina Severin at Sheila. Nang matapos iyon, huminto ang ilang sasakyan sa pasukan. Sumakay na tayo sa kotse, lahat. Ilang sandali pa ay pumasok na silang lahat sa sasakyan at nagtungo sa restaurant. Samantala, pumunta si Leon sa Night Sky Gang para hanapin muli si Evelyn. "Hoy, Evelyn, bakit dito ka pa nananatili? Umalis na ang lahat, mag-isa ka na lang dito. Hindi ka ba nakakaramdam ng kalungkutan?" Tumingin sa kanya si Evelyn at malamig na sinabi, "Bakit ka na naman nandito?" Hindi niya ito tinanggap o ipinakita sa kanya ng magandang mukha.